Mangiyak-iyak na nagmamakaawa si Michael Graposo sa presinto ng Mandaluyong kaninang madaling araw. Pakiusap niya, iurong na ang asuntong isinampas sa kanya ng gwardyang si Felix Acad. Kwento ng gwardya, iihi raw dapat sa pader ang sospek kaya sinuway niya. Pero nagpakilala raw itong sundalo at bigla umano siyang sinuntok. Hinuli ko po kasi sinuntok ako eh. Dalawa kami nung kasama kong gwardya. Pag-hawak ko ng damit niya, dinala ko sa sinapak niya ulit. Nangatwira naman ang sospek na hindi naman natuloy ang pag-ihi niya. Paihi pa lang, wala akong lumabas na ihi. Wala akong sundalong nagpakilala, wala akong ganun. Mamatay man, kidlatan man. Ayon naman sa mga pulis, naabutan nilang nagkakagulo ang dalawa, kaya pareho silang isinakay sa mobil. Walang pero sa pagkaalam namin lasing yung isa. Sa huli, nauwi sa aregluhan ang magkabilang panig. Jeff Caparas, News 5. Nabaliktad naman ang sitwasyon na nagre-reklamo at nang inirereklamo sa isang presinto sa Muntinlupa. Ang mismong nanakawan na ba? Inakusahan pa ng pambubugbog ng inirereklamo niyang nagnakaw. Nagbabalita si Michelle Mediana. Umiiyak habang nagpapaliwanag ang 21 anyo sa si Walfredo Casantusan sa presintong ito sa Muntinlupa. Siya kasi ang itinuturong nagnakaw sa antena ng sasakyan ni Christopher Borillo. Giit ng sospek na pagbintangan lang siya. Yung antena nun, bandang unahan. Nabangga ako, dahil nalaglag niya, kita ko nalaglag eh. Dinambot ko ngayon, ilat ako. Reklamo pa ng sospek, siya at ang kanyang mga kaibigan pa nga ang agrabyado dahil binugbog daw sila ng grupo ni Borillo. Pinakanapuruhan sa mga magkakaibigan si Benedict Mercado na nagbabalak magsampa ng kasong physical injuries laban kay Borillo. Aminado naman si Borillo na inupakan niya si Mercado sa pag-aakalang kasabwat ito ni Casantusan. Iginiit naman ng asawa ni Borillo na nakita niya ang pagnanakaw ni Casantusan. Sa huli, walang demandahan at kulong na nangyari dahil napagpasyahan ng dalawang grupo na aregluhin na lang ang kaso. Michelle Mediana, News 5. Dalawang magkahiwalay na aksidente sa truck ang nangyari sa magkaibang lugar sa Metro Manila. Nagbabalita si Jeff Caparas. Animoy hinipa ng malakas na hangin ang container truck na ito matapos tumagilid sa C5 Ortigas sa Pasig kaninang madaling araw. Laman ng truck ang kahon-kahong instant coffee. Base sa investigasyon, hinabol ng driver ng truck ang traffic light. At dahil mabilis daw ang takbo, nawala nito ng kontrol. It's human error kasi nga binibit niya yung red light, then bigla siyang nag-abrupt stop na nagresulta nung aksidente. Nagpasalamat naman ang driver ng truck dahil sa kabila ng nangyari, buhay sila ng pahinante niya. Naisip ko yung pamilya ko, saka yung baka mamatay ako eh. Para sa pahinante ng truck na si Mang Macario, regalong maituturing ngayong Pasko ang pangalawang buhay niya. Salamat sa Panginoon, binigyan kami pa ng isang pagkakataong na mabuhay pa uli kami. Kinailangan pa ng 3 truck ng MMDA bago na itayo ang truck. Bahagyang sumikip ang daloy ng trapiko sa bahaging ito ng EDSA kaninang madaling araw dahil sa nakabalandrang container truck. Kwento ng driver, papunta sana ng Pampanga ang truck para kumuha ng mga kargamento nang bigla raw silang ikat ng isang bus na umiwas naman sa isang taxi. Kaya sa halip na salpukin ng driver ang bus, mas pinili raw niyang salpukin ang pader ng MRT sa may New York, Cubao. Wala namang nasaktan sa nasabing aksidente. Jeff Caparas, News 5. Susunod, isang barangay sa QC may libreng wifi para sa mga residente. Pacman, napasabak sa kantahan at Inglesan sa pagbibisita niya sa Wiling Willie. At 1 million pesos jackpot, bahay at kotse muling napanalunan sa spin a wheel. Si Don Don, bagamat siya'y may